May magkaibigan daw na nag-uusap, sabi nung una, alam mo pre, kapag may itsura ka, hindi sila naniniwala na single ka. Sabi naman nung pangalawa, at kapag pangit ka naman, hindi nila matanggap na in a relationship ka. Ngayon papalapit na ang Valentine's Day, sino kaya sa atin ang hindi paniniwalaan ng status batay lang sa itsura? Pero hindi ko po ito binahagi dahil sa nanalapit na Valentine's Day, kundi dahil sa nilalaman ng ating ebanghelyo sa linggong ito, na kung saan ay patungkol sa paanyaya at pagnanais ni Jesus, hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa ating lahat din ng mga binyagan na maging asin at ilaw ng sanlibutan. At ano naman ang kaugnayan ng joke na iyon sa nilalaman ng ating ebanghelyo? Well, yung joke kasi basically reveals the human tendency to judge by appearance. It reveals the human tendency to judge by appearance. Na kapag may itsura ka, hindi sila naniniwala na single ka o single ka lang. At kapag pangit ka, hindi nila matanggap na in a relationship ka naman. Obviously, yung judgment at expectation nakabatay sa panlabas, nakabatay sa itsura. Kapag hindi tugma sa expectation natin, nagdududa na tayo, hindi tayo maniwala o makapaniwala. At dito pumapasok ang kaugnayan at mensahe ng ating ebanghelyo sa linggong ito na kung saan ang sabi ni Jesus, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Mapapansin natin, hindi sinabi ni Jesus, you are the most attractive, you are the most impressive, or you are the most admired. At bakit hindi ganon? Dahil nais ni Jesus ipakita sa atin, our value is not on how we look, but in what we bring. Our value is not on how we look, but on how we bring. Hindi ito tungkol sa itsura, kundi sa epekto o sa dulot. Hindi sa papogi lang, kundi sa maiaambag o maibibigay natin. At bilang asin, ano ang inaasahang epekto at dulot natin? Una, as preservatives. Magpapanatili, nagpapatagal. At ano ang papanatilihin at patatagalin? Tamang relasyon, mabubuting values, wastong asal at pananaw, mabuting gawi, or yan ang pinapanatili o patatagalin. Or anything that is good, yan ang pananatilihin at patatagalin. Kaugnay nito, naalala ko ang isang reels na kung saan may isang bata na nagtanong sa kanyang daddy. Sabi niya, do I have talent, Dad? Sagot nung dad niya, of course, you have talent. You got all the talent in the world. Tapos sabi nung anak, can I be a baseball player? Sagot nung dad sa bata, you can be anything you wanna be. You can be anything you wanna be. Remember, the saddest thing in life is wasted talent. You can have all the talents in the world, but if you don't do the right thing, then nothing happens. But when you do right, guess what? Good things happen. At yan ang dapat na mapanatili. Gumawa ng tama palagi, nang sa gayon, mabuti rin palagi ang mangyayari. Gawa ng tama para mabuti ang mangyari. Then ikalawa, asin bilang pampalasa o pampasarap. Kaya ang tanong, masarap ka bang kasama? Masarap ka bang kausap? Ikaw ba ay nagpapasarap sa buhay ng iba o nagpapabigat o nagpapasama ng lasa o ng araw? Dumako naman tayo sa pagiging ilaw. Ano ang inaasahang epekto at dulot natin bilang ilaw? Una, liwanag na gumagabay o gagabay. Para hindi tayo mangapa, kundi para makita natin ang direksyon na dapat nating tahakin. Ang ilaw na hindi lang para sa atin, kundi para sa mga naliligaw o nalilihis ng landas. When we serve as light, we serve as guide to others. Pero kaugnay na rin ng liwanag, may maganda akong nabasa na seemingly in contrast sa liwanag, pero kung iisipin ng husto, ay patungkol din ito sa liwanag. Why?
Dahil ang sabi, sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually, you've been planted. Ulitin ko. Sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually, you've been planted. Itinanim ka pala, hindi inilibing. Hence, it has a hopeful thing, no? Or it's a hopeful reminder. No? May pag-asa. Kasi hindi lang natapos sa paglilibing, kundi itinanim. Ibig sabihin, lalago. No? Besides, sometimes in order to have light and be a light to others, one needs to undergo certain darkness. Kumbaga, that's really part of the process. No? Ikalawa, linaw at katotohanan. Sa mundong puno ng kalituhan at kasinungalingan, mahalaga ang ilaw ng katotohanan. May na-encounter din akong video sa Facebook na nagsasabing, "Hurt me with the truth, but never ever comfort me with a lie." No? Although mas maraming may gusto nun, no? Yung comfort with a lie, no? Than being hurt by the truth. No? Pero yun ang sabi, hurt me with the truth, but never ever comfort me with a lie. Because the sting of truth fades with time. Lumilipas yan. But the damage from a lie, that can last forever. Mas matagal ang dating. No? But of course, aside from that, ang ilaw na nagbibigay linaw at katotohanan ay mahalaga nga sa mga binaluktot na kahulugan ng mga bagay. Maling paniniwala at katwiran, paninira at kasinungalingan. Pero palaala rin ng Ebanghelyo, too much of everything is bad. O lahat naman siyempre ng sobra ay masama. Kaya masama ang sobra din sa asin at ilaw. Dahil kapag sobra ang asin, alam naman natin, maalat, hindi na masarap ang lasa. Kapag sobrang liwanag, nakakasilaw, nakakabulag. Kaya ang tamang panawagan ay tamang timpla. Hindi pa epal, hindi pa bida, kundi makabuluhan at makahulugang pakikitungo at pagsasabuhay. Now, speaking of appearance, bilang asin at ilaw, tandaan natin na hindi tayo inaasahang magmukhang mabuti lang, no? Kundi para maging mabuti talaga. No? Magandang isipin din na kahit hindi ka pansinin, kahit hindi ka in-acknowledge, kahit hindi ka pinaniwalaan, kung ikaw ay asin, siguradong may naapektuhan ka. Kung ikaw ay ilaw, may nababago ka o nabago ka. At kaugnay ng lahat ng nabanggit, magandang itanong din natin sa ating sarili, may lasa pa ba ang aking pananampalataya? May liwanag pa ba ang aking presensya? Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Sapagkat sa huli, hindi itsura ang hinahanap ng Diyos, kundi buhay na may lasa at presensyang may liwanag. Amen.